Busy daw ako. Ayun, bye Gayga. Ininday ko na magising yung mag-asawa. Kasi naman, 4 o'clock ng umaga na sila dumating. Galing sa ibang bansa. Ano kaya ang pasalubong ko? Ayan, nag-i-imagine ako ng aking pasalubong. Sana mayroon akong t-shirt. Yun lang naman ang gusto ko, t-shirt. Nagmumulekta ako ng t-shirt. Madami na akong nakolekta ng t-shirt. Pag sila ay umaalis at bumabalik. Ayun. Sabi ba naman ng aking employer, t-shirt na naman. Kasi sa t-shirt, para din naman akong nagpunta doon sa lugar na yun, di ba? Yun na lang. Ayan. Pag ganito si Maria, alangan naman, wala naman akong gagawin. Mamaya pa siguro. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Nag-iisip ako ng content na naman. Kung ano, mamaya papasyal ako kay Doc. Maraming tips si Doc. Doon ako kukuha ng tips na naman. So, tara, punta tayo kay Doc. Ang pagbubuyat ay nakakataas na cholesterol levels. Paano? Kung palaging buyat at kulang sa tulog, ang utak ay gagawa ng maraming stress hormones, adrenaline at cortisol. At yan, magdudulot naman ng iyong atay sa paggawa ng mas maraming cholesterol. So ano ang pinakamagandang gawin kung hindi mo maiwasan ang pagbubuyat dahil sa trabaho, for example, mag-exercise. Ayon sa pag-aaral, ang pag-ehersisyo kahit 30 minutes to 1 hour sa isang araw ay napakaganda para pataasin ang feel-good hormone na serotonin. At kung tataas ang feel-good hormone, bababa din ang stress hormones. At yan, mababalance ang tumutulong rather na i-balance ang pag-produce o paggawa ng atay ng cholesterol. O ayan, pakishare na para Okay, Doc. Shoutout dyan sa mga followers ko from United States, Saudi Arabia, Philippines, Kuwait, Hong Kong, Singapore. Salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Bye!